Ang Final 12 ng Gilas Pilipinas ating pag-usapan. Pero bago tayo tumuloy, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated lagi kayo sa susunod ko pang mga video. Ang listahan ng Gilas Pilipinas para sa 2023 FIBA World Cup na magsimula na bukas ay pinangunahan ni Jordan Clarkson at Kai Sotto ang 12-man Philippine roster. Kasama ng dalawang baguhan sa World Cup ang veteranong sina Junmar Fajardo at team captain Japeth Aguilar, kasama rin sa napiling Final 12 sina Scottie Thompson, Jamie Malonzo, Dwight Ramos, Kiefer Ravena, CJ Perez, Renz Abondo, AJ Edo, at Roger Pogoy. Si Chris Newsome ang huling natanggal sa koponan kasama sina Thirdy Ravena, Ray Parks, at Calvin Aftana sa sidelines mula sa 16-man pool na nagsanay kasama ang Gilas sa mga huling linggo ng build-up para sa World Cup. Sumali pa rin si Chris Newsome sa Gilas Open practice nitong Martes ng gabi sa PhilSports Arena. Pero sa team pictorial na lumabas, hindi nakasama ang Meralco Bolt Guard. Isusumit ni Team Manager Butch Antonio ang opisyal na 12-man roster ng Gilas bago ang technical at managers meeting sa Miyerkules ng gabi. Samantala, ito ang schedule ng Gilas Pilipinas. Ang first game ay sa August 25, 8 p.m. laban sa Dominican Republic na pinangunahan ni Karl Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves at gaganapin sa Philippine Arena. Ang second game naman ay laban sa Angola sa Linggo August 27, 8 p.m. na gaganapin sa Araneta Coliseum, at ang huling laban ng Gilas Pilipinas sa first round ay sa August 29, 8 p.m. laban sa powerhouse na Italy. Kailangan ng Gilas Pilipinas na manalo ng 2 beses para makausad sila sa second round. Guys, dagdag ko lang itong update kay James Harden. Pinagmulta ng NBA si Philadelphia 76ers guard James Harden ng $100,000, humigit kumulang 5.6 milyon pesos para sa mga pampublikong komento na ginawa niya tungkol sa kanyang katayuan sa koponan. Gumawa si Harden ng mga pampublikong komento noong ika-14 ng Agosto at ika-17 ng Agosto na nagsasabing hindi niya gagawin ang mga serbisyong hinihiling sa ilalim ng kanyang kontrata ng manlalaro maliban kung siya ay e-trade sa ibang koponan. Nakipag-usap ang pamunuan ng NBA kay Harden bilang bahagi ng investigasyon nito at kinumpirma na ang kanyang mga komento ay tumutukoy sa paniniwala ni Harden na hindi pagbibigyan ng 76ers ang kanyang kahilingan sa kalakalan. Kinuha ni Harden ang kanyang player option para sa susunod na season noong Hunyo, ngunit ang 76ers ay hindi nakahanap ng deal na nag-udyok sa galit ni Harden. Sa iba pang mga bagay, tinawag niyang sinungaling si 76ers President Daryl Morey sa isang promotional event sa China. Ito ang comment ni James Harden na nag-ugat sa pagmulta sa kanya ng NBA management. Si Daryl Morey ay isang sinungaling at hinding-hindi ako magiging bahagi ng isang organisasyon kung saan siya bahagi, sabi ni James Harden. Let me say that again, Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he's a part of.